Isinusulong ngayon ng Bayan Muna Party List ang kanilang sariling bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill. Sa panayam sa programang ito, sinabi ni dating Bayan Muna Congressman Nery Colmenares na gusto nilang ipagbawal sa panukala ang paghawak ng posisyon ng magkakaanak na hanggang second degree of affinity o consanguinity. Ibig sabihin, bawal magsabay-sabay sa pwesto, mapalokal o national man ang mga magulang, kanilang mga anak hanggang sa kanilang mga lolo at lola. Mahalaga raw maisabatas ito para mabawasan ang kahirapan at korupsyon at magkaroon din ng equal opportunity ang lahat sa larangan ng politika. Isa lang. Kasi Ted, whatever debate, ang pinaka-crucial na desisyonan ng committee talaga, ilan bang ialaw? Kung isa, o di isa. Kung sabihin ng committee, dalawa, o di dalawa. Hindi na magdidebate, lokal ba yan o national. Okay. Wala kami pakialam kung saan ka tumakbo, basta dalawa lang. Yan ang tinig ni dating Bayan Muna Congressman Nery Colmenares. Kasado naman na ang isasagawang kilos protesta ng iba't ibang grupo kabilang ang Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance o Tama Na. Kasabay ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa February 25. Ayon kay Tama Na convener Professor Michael Pante, inaasahang libo-libo ulit ang lalahok sa rally sa EDSA Shrine kontra sa katiwalian. Sa ngayon, patuloy ang negosasyon ng Tama Na sa iba pang grupo para maplansya na ang iisang panawagan na pagpapanagot sa mga tiwali. Hindi naman nagsasara ng pinto ang Tama Na, ang KBKK para mag-usap-usap itong mga iba't ibang mga grupong ito dahil malinaw naman meron tayong isang panawagan at ito yung pagpapanagot sa korupsyon. So nagpapatuloy yan, bagamat hindi ko pa naman masasabi na meron ng konklusyon kung ito ay magiging positibo o negatibo, pero tuloy-tuloy yung pag-reach out namin dito sa mga iba pang mga organisasyon. Magdaraos rin ng kanilang mobilisasyon sa Feb 25. Yan ang tinig ni Tama Na convener Professor Michael Pante. Sa ibang balita, tumaas ang bilang ng mga nabubuntis sa murang edad sa Pilipinas. Ayon sa Commission on Population and Development o CPD, kung tutuusin ay bahagyang bumaba na ang bilang ng mga batang babae edad 10 hanggang 19 years old na nanganak kung ibabase sa datos ng Philippine Statistics Authority. Pero ang nakababahala ay ang bahagyang pagtaas ng bilang ng mga batang babae edad 10 hanggang 14 na taong gulang na nanganak na umabot sa higit 3,500 noong 2024. Kabilang sa mga nakikitang dahilan ng teenage pregnancy ay ang unprotected sex o hindi protektadong pakikipagtalik, exposure ng mga kabataan sa social media at pornographic content at kawalan ng gabay ng magulang. Dahil dito, nananawagan ng CPD sa Kongreso na magpasa ng panukala kaugnay ng adolescent pregnancy prevention. Dapat may mga programa at polisiya rin daw dito ang mga lokal na pamahalaan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at